Tunghayan natin ang tatlo sa pinakamahusay na namuno sa ating bansa sa panahon ng pananakop ng banyagang Espanyol, na kung saan pinatay ng kapwa natin Pilipino ang mga bayani na ito. Sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, ang Pilipinas ay nagdusa sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng Espanyol. Ang walang awa at mapang-aping Espanyol na nagpapailalim sa mamamayang Pilipino sa kalupitan at pagsasamantala, ngunit sa gitna ng pang-aapi, may isang lalaking nagngangalang Andres Bonifacio at itinatag niya ang katipunan, isang lihim na lipunang nakatuon sa pagpapalaya sa bansa mula sa kolonyal na pamumuno ng Espanyol. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay palihim silang nag-aalsa at ang unang pagsuway na ginawa niya ay ang pagpunit ng sedula. Isa sa kanyang pinakadakilang mga tagumpay ay ang naganap na labanan sa pinaglabanan kung saan siya at ang kanyang hukbong katipunan ay nagtagumpay laban sa mga Espanyol. Ang isa pang tagumpay niya ay ang labanan sa Imus, isang makabuluhang pagbabago sa revolusyon ang nakamit niya sa kabila ng hindi mabilang na kinakaharap na hamon at pagtitiis ni Bonifacio sa Pilipinas ay nanatiling hindi natitinag para makuha ang inaasam nating kalayaan. Si Diego Silang ay isang revolusyonaryong pinuno na nakipagsabwatan sa mga puwersang Ingles upang patalsikin ang pamahalaang Kastila sa Hilagang Pilipinas. 1762 pinamunuan niya ang isang rebellion laban sa mga Espanyol sa rehiyon ng Ilocos at matagumpay nila itong naisagawa. Gayunpaman nalaman ito ng mga Espanyol sa Manila, kaya nagbigay sila ng malaking pabuya kung sinuman ang makapapatay kay Diego Silang. Noong May 28, 1763, binisita ni Miguel Vicos at Pedro Becbec si Diego sa kanyang kuta sa Casa Real sa Vigan at walang habas nilang binaril si Diego kapalit ng pabuya. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ng kanyang biyudang si Gabriela ang laban. Si General Luna ay isang revolusyonaryong pinuno ng mga Pilipino na gumanap ng mahalagang papel sa panahon ng Philippine-American War. Nakilala siya sa kanyang mabangis at agresibong taktika sa labanan, kaya tinawag siyang The Fiery General. Bumuo si General Luna ng elite unit ng marksman na tinatawag na Luna Sharpshooters. Sa panahon ng labanan sa Santo Tomas noong 1899, si General Luna ay nailigtas dahil sa isang gintong barya na suot niya. Noong 1893, inilathala ni Antonio Luna ang isang pag-aaral tungkol sa sakit na malaria noong siya ay nasa Madrid. Si Antonio Luna at Dr. Jose Rizal ay muntik nang magkaroon ng tunggalyan dahil sa isang maganda babae. June 2, 1899. Si Luna ay nagtungo sa Cabanatuan dahil kay Pangulong Emilio Aguinaldo upang talakayin ang pagbuo ng isang bagong gabinete, ngunit hindi si Aguinaldo ang dinatnan niya kundi isang grupo ng mga assassin na sabay nilang binaril at tinadtad ang katawan ni Luna gamit ang bolos hanggang sa malagutan siya ng hininga. Ayon kay General James Franklin Bell, Luna was the only general the Filipino Army had.